Amen. Bago tayo lahat, usap po natin ang mga Biblia. Let's continue our lesson about the church. Amen. Amen. Ano yung role natin sa ating role ng bawat isa sa as a church members, as one of the body of the Lord Jesus Christ. Kaya dapat maging maliwanag sa atin. Let's go to Ephesians chapter number 4. Ephesians chapter 4. O chapter 3. Ephesians chapter 3. Okay, verse number 14, sundan nyo lang ako. Verse number 14, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So, usapan natin ay ano yung role natin sa church natin. O sa house of God. The house of God and the very exclusive roles of every members. Amen. Amen. Yan, pag-usapan natin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Muli kami lumapit at humihingi po sa inyo po ng karunungan upang kami po makaunawa at maunawa po namin ang inyong pong mga salita, Panginoon. Bigyan niyo kami ng wisdom, bigyan niyo kami ng mapagpapagpapang puso, Panginoon Diyos. At Holy Spirit of God, patuloy kayong maging madali sa amin na kausapin mula o sa pamamagitan ng inyong mga salita. Gamitin niyo po ang inyong linggo. Sawayin niyo po, Panginoon, kaaway sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, Holy Spirit. Kaya nung una ay sabi sa inyo, ang pag-usapan natin ay the house of God in our and the three exclusive roles. Number one na binigay ko po sa inyo, it is exclusively the custodian of the faith. Every members of Christ's body, every members of this church ay exclusively, mga kapatid, tayo po ay custodian ng pananampalataya. Amen. Naalala niyo ba yan, yung salitang custodian? Nakikinig ba kayo? Amen. Wala kayo maalala. Tayo yung tinatawag na keeper. Okay, nakikinig po? Amen. We are the keeper of God's Word. We are the watchmen. We are the guardian. O, tayo yung nag-iingat, caretaker tayo habang ang salita ng Diyos ay siyang nag-iingat po sa atin. Amen. 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 Then pangalawa na binigay ko po sa inyo ay it is exclusively the bearer of the truth. We are bearers of the truth. Amen. Amen. Tayo ang nagdadala. Kaya nga, makita nyo, ay dapat tayo ay matuto ng matuto dito po sa ating binasa. Tignan nyo po, ano sabi niya? Ano sabi niya? Verse number 17. That Christ may dwell in your hearts by faith. Yun ang magandang maabot natin sa ating pananampalataya. Amen. Nakikinig? Alam nyo, kanina, habang kayo nakaupo dyan, ako naman ay nakaupo dyan, alam mo, nag-iisip ako, at habang nakikinig ng mga space and number, alam mo, nasa isip ko sa inyo ay, dapat wag lang kayo pumunta ng simbahan para
yung bang parang magpa-check lang ng attendance. Para tayong Katoliko niyan, mga kapatid. Hindi po ganun ang Kristiyanong totoo. Kaya tayo pumupunta ng simbahan upang tayo po ay mataniman ng salita ng Diyos. Amen. Nakikinig po mga kapatid. Kaya kasama ng Biblia dito that He would grant you. Tinan nito because the fact that we receive our Savior, Jesus Christ, makinig po kayo, as our Savior and Lord, mga kapatid, ay dito po nagsimula lahat ng ating buhay na pinakamagandang buhay sa buong mundo. Tingnan niyo po, ang ganda nito Alam niyo ba? Sabi ng Bible dito, of whom the whole family in heaven. Makinig kayo, makinig. My question is ganito, kasama ba kayo sa pamilyang ito tungkol sa langit? Amen. Come on, amen. Don't sleep please. Walang matutulog. Ito pinakamagandang pamilya na dapat kinabibilangan natin. Nakikinig tayo. Amen. Alam mo pag sinabing miyembro ka sa pamilya ni Duterte kasi siya yung presidente ng Pilipinas. Proud ka, tama? Amen. Talagang pag sinabing ko, naku, anak ni Duterte yan. Di ba? Lahat takot sa'yo, di ba? Amen. Pero mga kapatid, presidente pa lang yun ng Pilipinas. Nakikinig ba kayo? Amen. Yung pa kayang anak ka ng Creator ng mundong ito. Amen. Anak ka, mga kapatid, ng kataas-taasang Diyos. Amen? Amen. Anak ka ng totoong Diyos. At ang sabi rin niya, sapagkat ikaw ay anak ng totoong Diyos, si Kristo, mga kapatid, ano sabi niya? You are belong to the family of heaven. Amen. Sabi ng Biblia, of whom the whole family in heaven and earth is named. Kaya dito pa lamang alam na ng Panginoon dito, kahit na dito pa lamang tayo sa lupa, mga kapatid, kilala na tayo ng Diyos by name. Amen. That's right. And one day, mga kapatid, kasama tayo doon sa langit. At ang kasama tayo na mananahan sa langit at titira sa langit at titira po dito sa tinatawag na New Jerusalem. Amen. Kaya sabi ng Bible diyan that He will grant you according to the riches of His glory. Akalain mo yan. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo mayaman. Mayaman tayo. Amen. Kaya sabi niya to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Kaya, alam niyo, pinakamagandang palakasin natin una yung inner man, hindi yung outer man. Dapat yung inward man, hindi yung outward man. Kaya ang unang-unang masigla dapat yung spirit, yung spiritual life natin. Amen? Amen. Sunod na lamang po itong katawang pisikal. Kasi pag malakas yung totoong tao sa loob ng katawang ito, mga kapatid, walang problema. Amen. And then ito, 17. Ito ngayon, napakagandang verse. That Christ may dwell in your hearts by faith. Amen. Kaya kung meron bang mga kapatid, meron bang nakatira, meron bang laging nakapuspos mga kapatid sa ating mga puso, walang iba, kundi ang Panginoon Kristo mula sa kanyang salita. So being rooted and grounded in love. Napakaganda, no? Being rooted and grounded in love. Kaya hanggang sa isang araw, maugatan tayo at maganda yung ating pundasyon, mga kapatid. Alam niyo, pag magandang lupa, magandang kapit ng ugat. Pero pagka mapangit ang foundation, mga kapatid, ay hirap ang ugat. Tama, nakikinig kayo? Pero pag magandang ground, magandang foundation, maganda yung kapit ng ugat, at pagka maganda yung kapit ng ugat, dahil sa maganda yung pundasyon niya, alam niyo ba, hindi ka basta-basta kayang pulutin. Uugain, mga kapatid, ng sanlibutan. Kaya dapat ganun tayo, amen?
Sino ang foundation natin? Jesus Christ. Amen. Amen. Jesus Christ. Siya po yung paano tayo mag-uugatan kay Kristo? Through the Word of God. Amen. Ito yung dapat pinakaugat natin. Right. Kaya sabi niya, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. Sabi niyo, mga kapatid, pag makikita niyo lang yung taas, yung lalim, yung luwang o yung lawak ng pwede nating maabot, mga kapatid, pag manatili ka lamang tayo kay Kristo, sasabihin ko sa inyo, unbelievable, mga kapatid. Amen. No? Kaya ang pinakamagandang pagandahin natin sa buhay natin, yung spiritual life natin. Yes, sir. Amen. Kaya sabi din niya, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Amen. Amen. Filled with all the fullness of God. Dapat, tayo, puno-puno tayo ng karunungan mula sa Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito ho, ang patutunguhan natin. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power and working in us. Ito ngayon, this is the very purpose kung bakit dapat tayo punong-puno ng karunungan sa Panginoong Kristo mula sa salita ng Diyos. Ito maganda. And to Him be glory in the church. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Amen. Pangatlong role natin bilang mga anak ng Diyos o bilang mga miyembro sa katawan ni Kristo, sa simbahan ni Kristo. Ito ay isa sa mga exclusive. It means special na role natin, mga members. Number 3, it is exclusively the reflector of Christ's glory. Amen. Amen. Tayo yung reflector. Tayo, alam mo pag sinabi mong reflector, nagre-reflect ba? Halimbawa, ano man meron sa akin ay pwede mong makita kay Sheila. Ano bang meron sa akin, pwede mong makita kay Nego. Ano bang meron sa akin ay pwede makita mula sa inyong mga members. Nakikinig ba kayo? Amen. Ibig sabihin ganito, ano bang makikita at nakikita kay Kristo, dapat nakikita sa bawat isa sa atin. Amen. Sweet. That's the word reflector means. Amen? Reflect. Di ba? Minsan sinasabi natin yan. Alam mo ba kung anong ginagawa ng mga magulang? Yun din ang gagawin ng mga anak mo. Bakit? Kasi nagre-reflect sa mga anak natin kung anong ginagawa natin mga magulang. Amen. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Amen. So, ibig sabihin, kung tayo punong-puno ng karunungan, wisdom, mula kay Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid, alam niyo ba, ay punong-puno, tayo po ang reflector mula sa Panginoon sa Kristo. Amen. 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 So, we are the reflector of Christ's glory. Yes. Amen. 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 Ang ibig sabihin ng glory, dignity, honor, praise, worship. Kung sa Tagalog, mga kapatid, tayo po ay dapat makitaan ng kadakilaan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, kapanalan mula sa Diyos. Nakikinig tayo? Amen. Nakikinig po ba? Yes. Kaya dapat, mga kapatid, na yung Christ-likeness ay dapat nakikita ito sa mga miyembro ng katawan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Because we are the reflector of Christ's glory. Amen. 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 It is, number 1, it is ordained. It is ordained to reflect the fullness of Christ. O, nabasa na natin kanina, di ba? It is ordained to reflect the fullness of Christ. Oh,
Diyan sa binasa natin kanina. Ano nakalagay dyan? Sa verse number verse number 19, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of Christ. Amen. Amen. So dapat yung sa atin nagre-reflect mga kapatid, tayo po ang itinalaga ng Diyos na mag-reflect yung kapunuan mula kay Kristo. Yan. Yan ang sinasabi ng Bible. Kaya dapat mga kapatid, yung pong mga dating pagkatao natin, kailangan talaga ipasura natin yan. Huwag na natin isabay dito. Amen. Nakikinig pa tayo lahat? Hindi po pwede pagsabayin ang Panginoon Jesucristo at ang Diablo sa buhay natin. Amen. Kaya sabi niya, you cannot serve two masters. Yes. Amen. We cannot serve two masters. Amen. Amen. Kinakailangan mamili ka talaga niyan sino paglilingkuran mo. Amen. Kaya tayo ngayon, nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos na pagligtas natin at dinagdag tayo ng Diyos sa simbahan ito, mga kapatid, ibig sabihin, miyembro na tayo sa katawan ni Kristo. At kung tayo ay miyembro sa katawan ni Kristo, ang isa sa mga exclusive na role natin is we are reflector of Christ's glory. Amen. Sa atin po nagre-reflect, sa atin po nagmamanifest, sa atin po nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Ang galing ano? Alam niyo po, maunawalan talaga natin ito napakaganda. Naiintindihan niyo po ba? Yes, sir. Amen. Sa atin makikita dapat yung sa atin nagre-reflect dapat yung tinatawag na dignity. Yung honor, yung praise, yung worship, yung kaluwalhatian, yung kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Amen. Hindi na dapat sa atin masusumpungan pa, makikitaan ng mga bagay-bagay mga kapatid na makasanlibutang bagay. Amen. Amen! Ito dapat na makikita sa atin eh. So, it is ordained to reflect the fullness of Christ. And then number 2, all the Lord's glory is unto the house of God. Amen. Sino po yung tinatawag na house of God? The church of God. Amen. The members na dinagdag ng Diyos. Amen? Amen. At ang sabi niya, all the Lord's glory. Akalain mo makikaya, ganda nito. Alam mo ba na pag dinagdag ka dito, miyembro ka sa katawan ni Kristo, isa ka sa mga gloria ng Diyos. Amen. Good. Isa ka sa mga kaluwalhatian ng Diyos. Kasama ka na isa sa mga sinasabi ng Diyos na kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Kaya kasama ng Bible dyan mga kapatid, tinan nyo dito po tayo, Psalms 19, o Psalms 19, 1 to 3. Yan. Psalms 19, 1 to 3. Psalms chapter 19. Tignan niyo po, ang ganda nitong mga verses na ito. Psalms 19, 1 to 3. In heaven, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Amen. Now, ulitin ko po sa inyo, all the Lord's glory is unto the house of God. So mula dito, dito the glory of the heavens. The glory of the heavens. Ito yung tinatawag na tinatawag na glory, kaluwalhatian ng Diyos. Tignan niyo po, doon sa binasa natin, kinikilala ang kaluwalhatian ng Diyos
mga kapatid, kayo makikinig. Huwag niyo i-miss ito kasi dapat maintindihan niyo po anong role natin. Makinig kayo. Ang role natin sa simbahan ito, mga kapatid, upang ipakilala at makilala ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakuha niyo ba yun? Alam niyo po, wala natin yung pribileyo, yung beauty, yung kagandahan ng ng role natin as a members of Christ's body. Hindi lang tayo nandito. Tinan mo, alam mo pag nagsusurvey ka, alam mo kung ano nakikita ng Diyos, yung kanyang kaluwalhatian. Bakit? Every time we win souls, we tell to the people about the gospel. And the gospel is one of the greatest glory of God. Amen. Bakit? Makikita natin yung glorious na kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Kasi alam niyo ba kung anong mensahe ng gospel? Makikita natin yung love ng Diyos sa sangkatauhan. Amen. Na ipinapakita doon na mayroong Kristong namatay, nilibing at muling nabuhay at dapat ito'y tanggapin ng sangkatauhan upang makita nila makita nila yung kaluwalhatian ng Diyos sapagkat ang Diyos, mga kapatid, is God of love. Ito ngayon, mga kapatid. Ito. Tignan niyo ba? Kung ang langit ay nakakapagpakita ng kaluwalhatian, hindi ko kaya dapat kung meron mang pinaka-the best na magpakilala ng kaluwalhatian ng Diyos, ay dapat yung simbahan ni Kristo. Tingnan niyo po, yung mga talatang binasa natin, the heavens declare the glory of God. Kaya dapat kung ang langit, mga kapatid, tingnan niyo, pag nakikita natin yung langit, makikita natin, totoo talaga ng Diyos. Amen. Amen. At pagka dumako na naman at inabot na naman ang gabi, makikita natin yung langit at nandoon yung mga bituin, nandoon yung buwan. Ano sinasabi natin? Totoo talaga na may Diyos. Yes, sir. Amen. Dakila talaga na may Diyos. Dakila talaga ang Diyos. Amen. Dakila talaga ang Diyos. So, tinan yung katulad ng langit, sabi niya, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Amen. Di ba? Kung ang langit na nakakapagdeklara ng kaluwalhatian ng Diyos at nakakapagpakita ng ginawa mula sa kamay ng Diyos, mga kapatid, bakit kaya ang tao at ang simbahan ni Kristo hindi tayo magpagpakita? Samantala, mga kapatid, ang langit hindi naman nagsasalita. Ang firmament hindi naman nagsasalita. Ang ulam hindi naman nagsasalita. Samantalang ikaw na tao ka na dinagdag ni Kristo sa kanyang simbahan at ikaw dapat ang nakakapagsalita at makapagsabi tungkol sa glory ng Diyos. Yes, I mean, day unto day, after it speaks, and night unto night, showeth knowledge. There is no speech nor language, where their voice is not heard. Di mo ba? Hindi naman natin naririnig na nagsasalita yung bituin. Hindi naman natin naririnig nagsasalita yung firmament. Hindi naman natin naririnig yung mga clouds ay nagsasalita. Pero tuwing makikita natin, mga kapatid, yung clouds, yung moon, yung stars, yung firmament, anong dinideklara nila? The glory of God. The glory of God. Yes, sir. Kaya ganun din ang simbahan, mga kapatid, ang simbahan, araw-araw dapat ang deklara natin at dinideklara natin is God's glory. That's why, mga kapatid, dapat
bato-batupin tayo. Bato-batupin. Oh. Amen. Pag mas marami kang talo, hindi na tayo magaling. Aha. Ginawang laruan ng Diyos, ano? Alam niyo ba na maraming mga miyembro sa simbahan ito, nilalaro nila ang Diyos. Hey! Oh? Kaya dapat mga kapatid, ang sarap eh. Araw-araw, nagsusunod ka. Araw-araw, nagbabible study ka. Amen. Araw-araw, mga kapatid, wala kang ibang punong-puno pa ng karunungan ng tungkol kay Kristo. Wow. Amen. Bakit? Sapagkat ang isa sa mga exclusive, you know the word exclusive means? Special. Ha? Alam niyo mga kapatid, very special tayo sa Panginoon. Amen. Ha? Kaya meron tayong special mga kapatid, very exclusive, very special na role sa simbahan ito. Amen. Oh? Huwag niyo kakalimutan na pag naglalakad ka dyan na meron kang Biblia, you are declaring God's glory. Hey! You are declaring Christ's glory. Amen. And we ought to declare Christ's glory Hey! every day. Daily. Good. Amen. Kahit na naglalabang ka, ang ginagawa mo, anumang ginagawa mo, alam mo, dapat punong-puno tayo ng salita ng Diyos at tayo po'y natutuwa at ang sino man makasalamuhan natin, alam nyo, kung ano at sino mga kapatid ang ating dapat mag-reflect sa buhay natin, dapat sa Kristo. Yes, sir. Amen. Good, man. Right. Amen. Amen. Di ba nakakaya? Kung yung bituin o mga stars at firmament hindi naman nagsasalita, pero nagdideklara ng glory ng Diyos. Wow. Amen. Tapos ikaw may bibig ka. Hindi mo may-declare yung glory ng Diyos. Amen. Huh? And then number 2, the glory of the heavens, of the riches of His grace. Tignan niyo po ito. Yung heaven, nagdideklara ng glory ng Diyos. Tignan niyo po ito. Philippians 4:19. You know the verse. Philippians 4:19, sabi ng Bible dyan, but my God shall supply all your Yes. need. Amen. Need, walang S yan. According to His riches in glory Amen. Good. by Christ Jesus. Amen. So, alam niyo ba, kanino sinulat ito? Sinulat din po ito sa simbahan sa Filipos. Now, makinig ka naman please, no talking. Huwag nung kausapin katabi niyo. Kinakausap tayo ng Panginoon. Amen. Good. Tignan niyo po, but my God shall supply all your need. What the word need means? Necessary. Necessity. Necessity. And then, ang sabi ng Bible dyan ay according, tignan niyo, paano tayo susuplayan ng Diyos at isusupply yung ating necessity, yung pangangailangan natin, whatever needed or essential for some purpose, mga kapatid. Paano tayo sinusuplayan ng Diyos? According to His Lord. riches in glory. Wow. Amen. Riches in glory. Makinig kayo. Hindi lamang tayo reflector ng glory ng Diyos, kundi tayo rin po ay reflector ng riches of His grace. Amen. Good. Oh, amen? Amen. We are also the reflector of Christ's riches and His grace. Ha? Kaya ang yaman ng Panginoon, mga kapatid, super yaman ng Diyos.
natin hindi lang kasi natin nauunawaan masyado ang Diyos. Amen. O, tinan niyo po, Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Akala mo makasalanan ako, pero alam niyo ba, na tayo po'y nagtamo ng kapatawaran mula sa dugong na dagat ng Panginoong Kristo. Bakit? Sapagkat napakayaman yung grasya ng Diyos. Amen. That's right. Ang yaman ng grasya ng Diyos. Sobrang yaman. Kaya tayo mga kapatid, ay dapat reflector din tayo ng grasya ng Diyos. Amen. Good. Nakikinig pa tayo? Amen. Tingnan nyo alam nyo ba tuwing mag-social meeting tayo, kung anong sinasabi natin, dinideklara natin sa tao, yung yaman ng grasya ng Diyos. Anong sinasabi natin sa tao? Wala mo ba? Ikaw at ako ay parehas na kasalanan. Pero dahil lang na mayroong Kristo na nabago sa cross ng Kalbaryo, nadalat ang kanyang dugo niya, nagkaroon tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Right. Munti na kayo natutuwa sa mga ganyan. Di ba? Nagkaroon tayo ng kapatawaran. Yes, sir. Amen. Nasuklayan yung ating pagpapatawad ng ating kasalanan sa sinuklayan ng Diyos. Alam mo bakit? Sapagkat yun ang unang-unang kailangan natin. Yes, sir. Amen. One of the most important what we need, mga kapatid, ay unang-una yung ating kaligtasan. Yes, sir. Amen. Alam niyo, minsan itong verse na ito, ginagamit natin sa material na bagay. Di ba? O sinasabi natin, huwag kang mag-alala, brother, sister. Ang sabi ng Diyos, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Bukas, meron ka ng pambili ng bigas. Pero alam niyo ba, itong talatang ito, mga kapatid, ang unang-unang pinupuntirya neto, kapatid, ay walang iba kundi yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Amen. Nakikinig tayo? Because kung meron ang unang-unang kailangan ng tao, kapatid, ay hindi yung material na bagay. Kung meron ang unang-unang isusupply ng Diyos sa atin, walang iba, kapatid, ibibigay ng Diyos sa atin yung ating pinaka-importanteng pangangailangan, and that is our salvation. Ating kaligtasan. Good. The word need, it means necessity. Very essential. Kung meron bang pinaka-pamunahin na kailangan ng tao, kapatid, bago tayo pakainin ng Diyos, yung kaligtasan muna natin. Kaya mga kapatid, dapat ito yung mga nagre-reflect sa ating buhay. Ano yun? Yung glory ng Diyos. Amen. Yung glory ng Panginoon. Yung riches ng kanyang grasya. Napakayaman ng Diyos. Kaya makita nyo, ilan ang nagagawa natin ang kasalanan sa maghapon, hindi natin kayang bilangin. Pero nandoon yung grasya ng Diyos. Alam niyo ba, all the Lord's glory is unto the church of God. Amen. Is unto the house of God. The glory of heavens, of the riches of His grace, of the nations under His feet, of His coming kingdom, of His coronation, of His name. Amen. Kaya, tinan nyo, balik tayo sa text natin. Ano sabi ng Bible dyan? Sa text natin, unto Him be glory in the church. Saan ho dinadakil ang Diyos? Sa church. Amen. Kaya kapag nasa church tayo, mga kapatid, ibig kong sabihin, pag miyembro tayo sa simbahan ni Kristo, may pagkakataon tayo na i-deklara, mga kapatid, yung glory ng Diyos. Amen. Sa makakawin, if you are not a member of Christ's body, you will never have the chance to declare the glory of God. Wala kang tsansa. Ito po ang pansinin po ninyo. Pansinin niyo po yung mga humihiwalay sa simbahan ni Kristo. Sige nga, meron ba kayong napalitaan nung sila po ay umalis sa simbahan ni Kristo?
patuloy pa rin ang pagdideklara nila sa kaluwalhatian ng Diyos, ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi nga. Amen. Balik sa mundo, ano ulit ang dinideklara nila? Kaluwalhatian ni Satanas. Ha? Kasamaan ni Satanas. Nakikinig tayo? Amen. Kasi wala namang kaluwalhatian si Satanas. Oh? Di ba? Kaya napakaganda mga kapatid, napakaganda. Grabe yung very exclusive talaga. Yung ating role bilang miyembro sa katawan ni Kristo. Dapat tayo yung reflektor ni Kristo. Nakikinig tayo? Amen. Right. Oo. Hindi lang yung, isang ang isip lang natin ganito atin sa church. Kasi baka wala ako, hindi ako makita ni Pastor, sigurado sa susunod, patatamatan ako. Kinakaya ko magbigay ako kasi tinitignan pa ni Pastor yung mga yung mga offering envelope. At sigurado yan, tatamaan ako. Ha? Alam mo, sobra ng tama mo. Makinig tayo. Nandito tayo, dinagdag ng Diyos. Ha? At tuwing tayo po ay mag-aaral tungkol sa Biblia, ibig sabihin, ipinapaunawa sa atin ang salita ng Diyos upang malaman mo kung ano ang role mo. Amen. Nanuwa natin. Kasi pag naunawa mo yung role mo bilang miyembro sa katawan ni Kristo, na tayo ay dapat isa o dapat nagre-reflector o reflector ni Kristo sa lahat ng anggulo ng ating buhay. Amen. Hindi mo ba napakaganda pagdating sa pera, nakikita sa iyo si Kristo? Amen. Amen. Ha? Amen. Amen. Pagdating sa pagtanggap ng salita ng Diyos, nakikita pa rin sa iyo si Kristo. Ha? Pagdating sa pagtrato ng iba sa kapwa mo, especially into the household of faith, sabi ng Biblia, nakikita sa iyo si Kristo. At saan man tayo pumunta, ano bang gawin natin mga kapatid, nakikita sa atin, walang iba, kundi ang Panginoon Hesus Kristo. Amen. Hindi ako nandito ngayong umaga para i-impress ko kayo. Hindi kayo nandito ngayong umaga, ngayong hapon, o ngayong hapon mga kapatid, para ako'y i-impress ko ako. Hindi po. Nandito tayo ngayon muli sa hapon ito mga kapatid upang makapakinig ng salita ng Diyos, makapakinig, matuto tayo matuto upang malaman natin bakit nga ba ako nandito sa simbahan ito. Amen. Ano nga ba talaga ang role ko sa simbahan ito? Amen. Para hindi tayo tsumachamba. Oh? Kasi tinan nyo, ang Kristo natin dito, ang Diyos natin dito, siya yung pinakamataas na lahat. Amen. Tama. Ha? Tinan nyo ba? Dito po sa Revelation 21:26. Revelation 21:26. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. Nakalain mo yan? And they shall bring the glory and honor of the nations into it. O, kalain mo yan? Balang araw mga kapatid, lahat ng nasyon, all the nations under His feet. All the kingdom, the coming kingdom, Revelation 11:15. Oh, hanggang sa kaduluduluhan, kaya nga sabi ng Bible niya sa ating text, sabi niya, unto Him be glory. Amen. Sino yung Him? Jesus Christ. So, sa simbahan, sino po ang nanuluwalhati? Sino po dapat ang naitataas dito? Unto Him be glory in the church. Amen. By Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen. Kaya dito sa simbahan, wala tayong ibang niluluwalhati itinataas dito kundi ang Diyos. Kaya yung sinabi ko sa inyo kanina, huwag kayong pumunta dito sapagkat kasi nakakaya kasi kay Pastor. Hindi. Hindi ako ang Diyos dito. Huwag ako ang
tayo? Uurin tayo pare-parehas niyan. Ang niluluwalhati dito, yung may-ari ng simbahan ito. Yung may katawan ng simbahan ito, sino po? Jesus Christ. Hanggang kailan natin luluwalhati, tatakilain mga kapatid. Sabi rin niya, all throughout all ages, world without end. Amen! Ang ibig sabihin yung pagdadakila natin sa Panginoon ay walang katapusan. Kaya dito pala ng mga kapatid, itong simbahan na ito, simbahan na totoo ni Kristo, pinapractice na natin ito, tinuturuan na tayo kung paano natin dakilain si Kristo, sapagkat ang pagdadakil kay Kristo ay walang katapusan. Hanggang doon sa akin yun ang gagawin natin. Throughout all ages without end. Amen. His name, yung pangalan ng Kristo, hindi pangalan ng taong dinadakilan natin dito. So, exclusively, the reflector of Christ, glory, yan ang role natin. Amen? Tayo ang reflector ng kaluwalhatian ni Kristo. So sabi ko sa number 1, it is ordained to reflect the fullness of Christ. All the Lord's glory is unto the house of God. Number 3, Christ's house of God alone. Maganda daw, Christ's house of God alone can reflect His glory. Good. Napakaganda naman ito. Amen. Christ's house, Christ's church, God alone can reflect His glory. Amen. Alam mo ba na sa Biblia, hindi mo na pala kailangan yung langit. Mismo ang simbahan ni Kristo, mga kapatid, ay kaya nang i-reflect yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Bakit? Because Christ is clean. So are the saved clean in heart. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Yes, sir. Amen. Sapagkat si Kristo, mga kapatid, ay malinis, walang bahid ng kasalanan. So are the saved clean in heart. Amen. Christ is innocent. So are the saved in heart. Di ba? Pag sinabi mong innocent, ibig sabihin walang kasalanan. Ganun din po dapat tayo, mga kapatid. And Christ is pure. So are the saved in heart. Amen. Kung si Kristo po ay clean, kung si Kristo po ay clean, dapat tayo rin po ay malinis. Amen. Kung si Kristo po ay inosente, dapat tayo rin po ay inosente. Sir. Amen. If Christ is pure, so are the saved is pure. Amen. Dapat pure din tayo. Amen. Kaya dito, ewan ko lang sa inyo, wala namang pong sa atin na hindi nagkakamali. Na tayo nagkakamali. Pero, kaya nga may salita ng Diyos tayo para turuan tayo na maging clean. Turuan tayo na maging innocente. Turuan tayo na maging pure. Amen. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Then number 4, Christ's house of God reflects His glory. Christ's house of God reflects His glory. My question is, are you a reflector of that glory? Every child of God is meant to be. Dapat ang bawat isa sa atin, mga kapatid, walang ibang nakikita sa atin kundi si Kristo. Amen. Yan ang magandang ipinapakita at dapat ipinapakita natin araw-araw. Amen. Yes, sir. Kaya alam niyo ba, magtataka ka bakit nung araw, bakit po yung mga baptist, bakit gano'n na lang? Bakit papayag na lang sila basta-basta na
itatali, tapos mamaya-maya, itatali dun sa cross, tapos sisindihan, susunugin ng buhay. Alam mo, inisip ko kaya yan. Yep. Amen. Bakit? Siguro kung ako ganunin nila, ewan ko, pumahal muna ako ng isang ulo. Mapahal ko lang yung isang ulo niyan, kahit sino, pwede na akong sunugin na rin. Di ba? Pwede ba mga kapatid? Aba, bago ako itali-tali sa kaaway na gusto mo akong pagtalian at sunugin, aba, tagain mo na rin kita. Pero alam niyo ba mga kapatid, yung pong mga sinaunang Kristiyano, mas pinili nila na huwag lumaban. Nakikinig? Sapagkat ang labanan ito ay hindi po pisikal. Yes, sir. Amen. Ang labanan po ito mga kapatid ay spiritual. Yes, sir. Amen. Ha? Nakikinig tayo mga kapatid? Amen. Sige nga, bago ako ipako sa cross, palugin ko muna yung ulo mo, makabawi mo na. Di ba? Yan yung kolokyan na pananalitan natin, di ba? Amen. Wala na ngayon, tama na, ubos na yung mga baptist ng mga babae. Ngayon, iba na. Amen. Pero hindi mga kapatid eh. Bakit? Kasi pag inusig ako, pinersecute ako, susunugin ako, tapos papaluin ko muna, nasa yung glory ng Diyos doon. Yeah. Amen. Oh? Nasa yung glory ng Diyos. Kaya mas pinili nila na manalangin na lamang at sunugin na lamang na buhay na walang ganti sapagkat ang gusto nilang ipakita kapatid ay yung glory ng Diyos. Kaya dapat every individual members of this church ay walang ibang nakikita sa atin kundi yung kalwalatian ng Diyos. Minsan meron tayong isip na pagganti, makaganti man lang, makabawi man lang, pero where is the glory of God? Pag-aralan niyo po yung mga forefathers natin. Ha? Kaya yun ang role natin. Mag-reflect sa bawat isa sa atin yung glory ng Diyos. Yeah. Amen. Amen. Di ba? Di po ba? Yes, sir. Amen. Ako naisip ko yung bakit kayo ganun. Ang mabait naman ito mga baptistong araw. Pero ngayon, huwag lang. Ha? Bago makusunugin ang buhay, aba, matanggalan din kita ng isang mata. Pero hindi mo ganun ang totoo. Miyembro sa katawan ni Kristo. Sapagat ang bawat miyembro sa katawan ni Kristo, dapat sa ating po nagre-reflect yung glory ng Diyos. Amen. Ha? Nakikinig mga kapatid, alam mo ba pag nagsusurwin ka, nakikita sa iyo ang glory ng Diyos. Amen. Good. Alam mo ba pag nagbibigay ka, nandun yung joy, pinapakita mo yung glory ng Diyos. Yeah. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, God loveth a cheerful giver. Yes. Amen. Ha? At alam mo, pag nag-enjoy ka sa simbahan ito mga kapatid, sa katawan ni Kristo, masaya ka, hindi ka nandadaya, wala kang i-impress dito, kundi siya lamang. Amen. And you are serving Jesus Christ faithfully, kahit walang natatingin sa iyo, walang bumupuna sa iyo, nagre-recognize sa iyo, ha? Kahit walang pumapansin sa iyo, pero ikaw ay matapat na lumalakad, naglilingkod, araw-araw, dinideklara mo yung glory ng Diyos. Yeah. Amen. Hindi yung magsusulwin na, kasi baka masira yung record ko araw-araw. Ha? Ha? Galing tayo? Bakit tayo nagsusulwin? Ibinigay ko sa inyo isa sa mga motive ng sulwin. Ano yun? Glorify. Okay? Bakit tayo nagsusulwin? Glorify God. Yeah. Amen. Hindi for the record. Naku. Tingnan mo na. Alas 11 na ng gabi, masisira na ang record ko. Ha? Ayun na yun. Naku na 1 minute na lang. 11:59 na. Naku, isang segundo na lang.
bulaklak. Ha? Pwede mo ba yan? Nadismaya ka ngayon. Si brother kasi sinabi ko na sira na ako sa puso mo. Hindi na ako magsusumili. Ayun. Kapatid, nagsusumbili tayo to glorify God. Amen. Ako, ang Panginoon, pag umaga pa lang, bira na. Bakit? Di ba napahalaga na sa umaga pa lang nag-glorify na ng Panginoon? Amen. Alam mo, pag sa umaga pa lang, nag-soul-winning ka na, masaya ka na sa maghapon. Ewan ko, pero yan yung nararamdaman ko eh. Masaya na ako maghapon. Huh? Yung first hour mo, gamitin mo yan para sa Panginoon. Ibig sabihin, yung first hour mo, everyday, luwaghatiin mo muna ang Diyos. Amen. No? Ngayon, naintindihan nyo lang yung totoong pagiging Kristiyan. Masaya. Amen. That's the real joy. And that is the joy from heaven. Yes. Ayoko yung joy from chicken joy. But I want the joy from heaven. Amen. Kasi pag naubos ko yung chicken joy sa Jollibee, wala na akong joy. Pag nakita mo, buto na lang kahit puraw na ito. Di ba? Minsan, ayaw pang bigay kay puraw, kinakain mo pa. Temporary joy, but I want the heavenly joy. Yes, sir. Amen. Amen! Amen. I want the heavenly joy. Amen. At para magkaroon na ng heavenly joy, let's glorify God. Amen! Amen. Pinakamagandang mag-reflect si Kristo sa bawat buhay natin. Tumayo ko tayo. Come on. Let's come to the altar and let's talk to God. Come on. Maganda yung tuwing tayo po ay tutugon sa altar call. Ganda yung let's talk our Savior. Let's talk to God heart to heart. Yung nakikipag-usap ka talaga na puso sa Panginoon and make a decision. Ano yung magandang decision na gagawin natin ngayon? Panginoon, simula ngayon, ikaw ang sa'yo sa aking buhay ay ikaw po ang magre-reflect. Hindi na po yung sin ko, yung kasalanan ko. Hindi na po yung old sinful nature. Dapat Panginoon ang nag-reflect sa aking buhay. Dapat kayo po. Make a decision this afternoon. Ng bawat buhay natin ay reflector ng Panginoong Hesus Kristo. Dakilang Diyos na mapagpalang makapangyarihan po sa lahat. Oh God, thanks so much for the greatest privilege to be saved and added us, oh God, into thy church, and now, little by little, oh God, nauunawaan po namin. Ano po yung po mga exclusive na mga roles po namin. Isa na po dito, Panginoon, na dapat kami po ay reflector ng Panginoon Hesus Kristo. Makita po dapat sa amin yung fullness ng Panginoon Hesus Kristo. Kung ang langit ay nagdideklara, Panginoon, ng kaluwalhatian po ninyo, samantala kami po ang may bibig, we cannot declare your glory, O God. But ngayon pong hapon, tulungan niyo kami na gumawa ng desisyon na kayo po ang reflector
salamat sa mensahe ng ginamit ang aming mahal na pastor, Dr. Palayan ng Pali. At salamat din sa natutunan namin sa hapon ito, Panginoon, lalo sa patuloy, Panginoon, yung mahalagang tungkulin ng bawat miyembro sa simbahan. At kami pinatapos sa aming pagbibigay at palayan po sa ating maliligot sa hapon ito, Panginoon, ang patuloy magkamit po sa iyong gawain. Salamat sa mga kapatiran, mga miyembro, Panginoon, patuloy na bigay sa mga tithes sa offering at maging kanilang mga commitments. At sa mga kapatiran na hindi pa natuto, o Diyos, tulungan niyo sila, Panginoon. Tulungan niyo, Panginoon, upang sila po'y pagpalain din, Panginoon, maging kabahagi sa iyong magiging gawain. At huminga din ang patawaran din sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala ng ito mga nalangin sa matalis ng pangalan ni Jesus. Amen. Layo sa mga karamdaman, sakit, disgrasya, at din po ang bumagdamag, pagpalain po ang aming prayer vigil, at din po yung pahinga. Bukas, ulit nyo kaming gamitin, Panginoon, para po sa inyong kalwalatian, Panginoon. Maraming pong salamat, pinupuri kayo namin, pinapasalamatan ng Diyos, at sa inyo po lahat ng glory and honor of God. Sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Salamat at magandang hapon sa ating